ang Messari founder na si Ginoong Ryan Selkis ay muling bumatikos kay XRP sa gitna ng malaking pagbaba ng presyo nito sa market. Ano nga ba ang dahilan ng kanyang pag-atake kay XRP? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga traders at investors ni XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisan po natin sa kung ano po ang sinabi ni Ginoong Ryan Selkis tungkol dito kay XRP. Sinasabing may kasabihan na huwag kang tatapak sa isang tao kapag siya'y nakadapa. Ayan. Don't kick a dog when it is down. Yan po yung kasabihan rito. Pero mukhang hindi po ito sinusunod ni Ginoong Ryan Selkis, ang founder ng Messari, lalo na pagdating kay XRP. Sa isang post sa social media platform na X noong December 19, sinabi po ni Ginoong Selkis na ayan, now that XRP has fallen below the value of Coinbase, MicroStrategy, and SoftBank combined, it's looking like a good buy again. Ayan, yan po yung kanyang sinabi rito. Bagamat mukhang biro ang kanyang sinabi, ito'y malinaw na may pangungutya sa kasalukuyang sitwasyon ni XRP. Hindi ito ang unang beses na bumatiko si Ginoong Selkis. Kamakailan lamang ay tinawag pa niyang worthless boot groups ang mga community members ni XRP. Ngayon ay bakit nga ba tila galit si Ginoong Selkis kay XRP? Kaya yan po ang dapat nating suriin dito. Ngayon ay bakit bumagsak ang presyo ni XRP? Nitong nakaraang 2 araw ay nagkaroon po ng malaking sell-off sa buong crypto market. At hindi po nakaligtas dito sa XRP. Mula po sa mataas na presyo na $2.5921 noong December 18, bumagsak po ito sa presyong 2.0505 nitong December 20. Katumbas po yan ng 21% na pagbaba. Ang tanong ay bakit nga ba nangyayari ito? Ang pangunahing dahilan ay ang naging announcement po ng Federal Reserve. Sa kanilang Federal Open Market Committee or FOMC meeting, sinabi po nilang babawasan ang quantitative easing measures na dati nagbigay ng mas maraming liquidity sa mga risk markets tulad po ng crypto. Bukod pa rito, sa halip na 4 na interest rate cuts sa taong 2025, 2 na lamang po ang plano ng central bank. Ang ganito pong pagbabago sa monetary policy ay nagdudulot po ng takot sa mga investors dahil nagiging mas mahirap para sa kanila ang mag-invest sa mas risky na assets tulad po ng cryptocurrencies. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga analyst tungkol kay XRP? Ayan. Sa kabila po ng bearish sentiment ay may mga analyst na naniniwala pa rin sa potensyal ni XRP. Ang analyst na si Amonex ay nagsabing maaaring umabot po sa $251 na presyo si XRP kung magagawa po nitong ulitin ang kanyang price rally nitong nakaraang 2017 hanggang 2018. Noong mga panahong ito ay tumaas po si XRP ng 60,000% mula po sa presyo nitong 20.55 hanggang $3.31. Samantala ay sinabi naman ni Cassie na ang pag-hold ng support level sa presyong $2 ang magiging susi para sa recovery ni XRP. Kung mababasag po ang support level na ito, maaaring mas lalo pang bumagsak ang presyo ni XRP. Ngayon ay may pag-asa pa ba itong si XRP? Kahit pa bumabagsak ang presyo ni XRP, may ilang mga positibong balita na pabor kay XRP. Una, ang Ripple ay nag-launch po ng kanilang RLUSD, isang stablecoin na dinisenyo upang magbigay ng mas maraming liquidity at mas advanced na DeFi applications. Pangalawa, tila suportado rin ito ng political winds, lalo na't papasok na ang administrasyong Trump na sinasabing maaring maging friendly sa crypto. Ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy traders at investors ng XRP? Yan, mahalaga po ang balitang ito para sa ating diskarte sa crypto market.
Ang pagbagsak po ng presyo ng XRP ay maaaring magdulot po ito ng panic selling. Pero para sa iba, ito po ay isang buying opportunity. Gayunpaman, dapat po nating tandaan na ang pag-invest sa cryptocurrencies ay may mataas na risk. Kaya naman mahalaga ang tamang research at saka risk management. Sa mga nagbabalak po na mag-hold ng XRP, siguraduhin na iintindihan po natin ang dynamics ng market. Mag-focus po tayo sa fundamentals ni Ripple at ang XRP ecosystem nito at bantayan po natin ang mga susunod na updates mula sa Federal Reserve at maging iba pang mga global events. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko po, si XRP ay nananatiling isang mahalagang cryptocurrency sa market. Bagamat bumaba po ang presyo nito ngayon, hindi ibig sabihin na ito ay walang pag-asa. Subalit ang mga traders at investors ay kailangan pa rin pong maging maingat. Huwag po tayong magpapadala sa FUD o fear, uncertainty, and doubt. Sa halip ay gawin po nating gabay ang tamang impormasyon at mag-invest lamang po tayo ng halaga na kaya nating mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.